Joey de Venecia. Isang Pilipino, isang negosyante. Hindi po ako politiko. I am happy to see all the sectors that are here that coalesce to show the support for our friend Jun Lozada, to show the support, to ask for the resignation of our President, Gloria Macapagal Arroyo, and to show the support for good governance, transparency, and accountability in our current government. Alam niyo po, nag-umpisa po ang aking naranasan sa korupsyon sa ating gobyerno. At alam niyo po, sasabi ko na po yung transaksyon ng CTE. Nilabas ko na po yun sa Senado. Marami na po akong nasabi. Marami na pong death threat akong na-receive. Marami ng taong nagsasabi sa akin na umatras, kagaya ng asawa ng Presidente ng Pilipinas. Back off, First Gentleman! Ang pinakamahirap po na gusto ko pong sabihin sa inyo bago ko ituloy ang aking pagsasalaysay, sapagkat malaki ang persecution ng gobyerno sa akin sa pagsasabi, sa aking pagsabi ng role ng First Gentleman sa ZTE contract, ng role ng Presidente sa ZTE contract. Gusto ko munang sabihin sa inyo na ang pinakamasakit na dinanas ko sa buhay ko ay ang pag-strain ng aking relasyon sa aking ama na si Congressman de Venecia. Mahirap po ang aking sitwasyon. Sa aking kaliwang kamay, nakita ko ang korupsyon sa gobyerno. At yan ang gusto kong ilabas para sa interes ng ating bayan at makakabuti sa ating bayan. Pero sa aking kanang kamay ay nakita ko ang aking ama na si Joe de Venecia na papahirapan ng gobyerno kung ilabas ko ang alam ko sa ZTE scandal. Ang sabi po ng Biblia, honor thy father and honor thy mother. Ang desisyon ko po ginawa ay pinili ko po ang national interest ng ating bayan. I understand completely ang naranas ko since November 2006 ay talagang grabe. I felt that the last year, 2007, yung pinatawag ako sa Senado, that was my calling and my moment to serve my country at ang masang Pilipino. Kailangan ko ba in-explica na ang gobyerno ay umuutang ng 16 billion pesos para sa isang network na hindi naman natin kailangan at pwedeng gawin ng pribadong sektor.
Yung nasa Amerika po ako, yung bata ako, nagtrabaho po ako sa isang supermarket. At doon sa supermarket na yun, isang araw, nilalagyan namin ng presyo ang different produkto doon sa supermarket. So nilalagyan namin ng presyo lahat ng produkto. Sinasabi ko po yan kasi po, ang tingin po sa ating mga Pilipino ay meron lang tayong presyo na pwede tayong bilhin ng ating gobyerno. Meron ba tayong presyo sa ating noo? Meron ba tayong presyo sa ating noo? Meron. Nakita ko sa noo ni Secretary Neri na pinastel ni Chairman Avalos ang amount ng 200 million pesos. Mabuti na lang tinanggihan ni Secretary Neri. Hinihingi ko, Secretary Neri, na pumunta kayo sa Senado at sabihin niyo lahat ang alam niyo para sa taong bayan. It's about time for you to tell the truth. Right now, not later, right now. Meron pa bang pastel ng presyo sa Pilipino? Nilapitan po ako ni Chairman Avalos at nilagay niya ng pastel ang aking noo. Ang presyo ko daw ay 500 milyong piso. Sabi ko sa kanya, Chairman Avalos, hindi po ako kanyang klaseng tao. At hindi ko tatanggapin ang perang yan. Kasi pera ng bayan yan. Pautangin sa gobyerno ng China. Hindi ko masisikmura ito. Hindi ko po masisikmura ito. Kaya niyo ba sikmurain ito? Ano po? Kaya niyo ba sikmurain ito? Kaya ba natin sakyan ang kalokohan na ito? Hindi ko po masisikmura ito. Kaya niyo. 16